Kakatapos lang halos ng season at ang OKC team ang final team na nakakuha ng championship title para sa 2025 NBA season matapos na talunin ng Indiana Pacers sa 7 series game ng mga to. Nagsasaya pa lang halos ang OKC sa city nila, ang ESPN naglabas agad ng power ranking para sa susunod na season mula sa mga mananatiling team sa pagiging contender hanggang sa mga teams na kailangan mag-rebuild at humabol para sa off-season trade na to na mapaganda ang kanilang roster. Sa power ranking nilabas mula sa East at West, nasa top 1 team pa rin ang reigning champ na OKC Thunder, sinundan ng Cleveland, Indiana Pacers at Denver mga parekoy, at itong Houston Rockets. At ito yung mga teams na nakikitang magiging malaking banta mismo sa OKC pagdating sa pagiging contender sa Western Conference. Western yan mga parekoy, hindi kasama yung Eastern dyan, paalala ko lang sa inyo At base lang to sa pagsusuri, analysis at team expectation ng NBA analyst para sa susunod na season. Pero bago natin umpisahan ito mga pare ko, hihingin ko lang ang sandaling oras mo para mag-follow o subscribe sa aking channel, at huwag mong kalimutan na pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga video ko pang ilalabas. Una dyan ang Houston Rockets. Bakit? Tinuturing ang Houston Rockets bilang isa sa pinakamalaking threat ngayon sa OKC Thunder sa susunod na season. Simple lang, dahil sa napakagandang kombinasyon nga ang nagawa ng Rockets na isama ang isang superstar caliber na si KD sa roster nila kasama ang mga youngster na nag-compete sa kakatapos lang na season at hawak ang second seed. Sinabi pa ni Ime Udoka nang makuha nila si KD, naniniwala to na kaya nilang makakuha at least 3 championship title. Malinaw yan mga pare ko Sumugal yung mga to na i-trade ang isa sa mga main core nila, itong si Jalen Green, at isang defensive player nilang si Dillon Brooks, na ayon mismo sa mga analyst na best movement nga raw na ginawa ng Rockets para sa trade kay KD. Isang elite scorer, future Hall of Famer at isang lehitimong clutch player pagdating sa playoffs run. At nakikita ng mga analyst, since na nasecure ng Rockets itong si KD, na-secured na rin ng mga to ang pagiging contender next season. Pero pwedeng hindi pa nga dyan nagtatapos ang Rockets sa isang matinding trade, dahil sa luwag ng salary cap space at daming draft picks at asset ng mga to, sapat pa yan para makakuha pa sila ng isang superstar sa lineup. Last regular season, tabla ang series ng Houston Rockets at Oklahoma Thunders mula sa 2-2 record nila. Ibig sabihin lang na mas bata ang core ng Thunder, kaya silang sabayan ng Rockets nun. Lalo na ngayon na mas kompleto at may superstar caliber ngayon ang Houston Rockets. Sinundan yan nitong Denver Nuggets, since na ang Denver Nuggets ang team na nakatapat ng OKC sa semis na nangyari. Solid na naglaro ang core ng Nuggets, sila Nikola Jokic, Jamal Murray, Gordon at Brown, kasama pa dyan itong si Westbrook. Si Jokic papasok na sa kanyang early 30s ngayon. Sa mga core na yan nakasama ni Jokic, nakikita na kung usapang consistency lang, ang ibang core na to babagsak. Dahil itong si Jokic lang naman talaga ang nagiging core na may consistent na number dyan, pero nananatili pa rin ang Denver sa pagiging contender. Last season, tumagos pa yung mga to sa semis kontra nga sa OKC, napawang mga youngstar, pero nagawa ng Denver na umabot hanggang sa game 7 dahil sa numbers nitong si Jokic na di bababa sa 30 points per game. Talagang MVP caliber. Kaya nakikita na kung mananatili pa itong si Jokic sa Denver Nuggets para sa susunod na season, kailangan lang ng kaunting adjustment at retool sa paligid nitong si Jokic at mabigyan ng isang center o star player na makakatulong nito sa lineup. Dahil wala pa naman nga raw talaga sa pagiging star player sila Murray at Gordon o si Brown. Dahil sa mga inconsistent na performance ng mga to, kaya nakikita na kaya pa rin maging banta ng Denver sa OKC para sa susunod na season. Kailangan lang masolusyonan yung problema nila sa roster. Ang Lakers ngayon nire-resolve na ang problema nila pagdating sa interior presence sa lineup, in short center mga parekoy. And nakikita na kung masusolusyonan ng mga to yung problema nila sa frontcourt, pwedeng mas maging perfecto pa ang lineup nila para sa susunod na season at mas magiging contender pa. Si Luka kontra Thunder last 2024 season, tinalo ng Dallas yung mga yan sa West. Ayon kay Charles Barkley, kailangan lang mapabuti ni Luka ang depensa niya o i-improve pa to, na maaaring magpabagong araw sa off-season run nila. At sa oras nga na makakuha pa ng center at napolish nila ang depensa, maaari silang maging lethal two-lane team na may magandang scoring defense ratio.
Yan yung nakikitang magiging magandang outcome sa Lakers at threat naman sa ibang mga teams, hindi lang sa West, dahil kahit sa East nakikitang kayang magdomina ng mga to. Depensa lang naman talaga yung naging malaking problema ng Lakers sa postseason run nila, dahil sa opensa nga wala naman nga raw nakikitang problema para sa tatlong core nila, unless na lang dito kay Reeves dahil bumagsak yung average niyan pagdating sa playoffs. Pero nakikitang kaya namang i-exercise yan nitong si Reeves, kaya next season nakikitang ang Lakers isa pa rin sa magbibigay ng pahirap para nga dito sa OKC. Ang Warriors din nakikita na magiging malaking threat para sa OKC sa susunod na season. Nakikita kasi na isa sa pinakadahilan lang kung bakit maagang nalaglag yung mga to sa postseason run nila dahil lang sa pagkaka-injury nitong si Curry and nawasak yung mga main core nila. And malaki ang pagkakaiba sa team kung wala ang pinaka main core ng mga to sa lineup. Ang Warriors at OKC ay may 2-1 record sa kakatapos lang na season. Meron yung mga to na solid core sa lineup mula kila Curry, Butler at Green, at mga youngster tulad nila Podziemski, Kuminga at iba pa na masasabing nagdadala talaga sa Warriors. Yung problema lang ng mga to ang defensive depth rin, dahil nakikitang malaki ang problema din ng Warriors katulad ng Lakers pagdating sa interior defense na kailangan din masolusyonan ng mga to. Nakikita ng mga analyst na ang 2025-26 season ang last dance para kay Curry at Draymond Green kasama itong si Butler para makasungkit pa ng isang championship title. Dahil dyan din mismo mas lalong naging motivated ang organization dito ng Warriors at gagawa ng malaking galaw mula sa roster moves nila hanggang sa game preparation, dahil ayon na rin mismo sa GM nilang si Dan Levy ang prior ng mga to makakuha ng isang star player na magiging fit sa kanilang roster o isang size versatile na magpapalakas sa kanilang interior defense. And kung magiging successful nga raw ang Warriors dyan, itiyak na hindi lang OKC ang mahihirapan dito para sa susunod na season. And pwedeng hindi lang talaga postseason ang maaabot ng mga to,